Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. For today's video, we will talking about the latest updates regarding motorcycle registration renewal ngayong 2026. Share ko sa inyo mga kamots yung ilang mga bagong updates and information kung kayo ay magre-renew ng rehistro ng mga motor nyo ngayong taong 2026. So naku, tapusin nyo ang video na ito mga kamots dahil marami mga pagbabagong binigay at inilabas si LTO regarding sa pagre-renew ng rehistro ng ating mga motorsiklo ngayong bagong taong 2026. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. In this topic mga kamots, meron tayong dalawang pag-uusapang proseso regarding sa pagre-renew ng mga rehistro ng mga motorsiklo natin. So, una mga kamots yung traditional process and then pangalawa yung modern process. So dito sa traditional process mga kamots, ito po yung mga ginagawa natin na traditional na natin ginagawa kapag nagre-renew tayo ng rehistro ng mga motor natin. Pupunta tayo sa LTO para mag-renew ng rehistro ng motor natin. And dito naman sa modern process mga kamots, ito yung tinatawag na magre-renew ka ng rehistro ng motor through online process. Mamaya malalaman nyo kung ano yung pinagkaiba nitong dalawang prosesong ito ngayong 2026. So dito muna tayo sa traditional mga kamots na. So sa traditional, of course, ang requirements sa pagre-renew ng mga rehistro ng mga motor natin is photocopy ng certificate of registration natin at yung existing official receipt natin galing kay LTO. So yan lang po yung dalawang requirements. So ano-ano ba yung mga procedure sa pagre-renew, rehistro ng mga motor natin? Sa traditional process, pupunta tayo sa kung saang LTO tayo mag-aasikaso. Of course, this sa LTO niya mayroon mga kalapit na emission testing centers doon. So doon tayo unang pupunta mga kamos bago tayo sa LTO para mapa-emission test natin yung motor natin. So yan po yung unang procedure. Kailangan muna natin maghanap ng emission testing center para ipa-emission yung mga motor natin. Doon sa emission testing, ang ginagawa lang naman doon is chine-check yung quality ng smoke or yung binubugang usok ng mga motor natin. Ayan, so mabilis lang naman yung wala pang 30 minutes. Depende na lang yan sa haba ng pila ng emission testing center na pinuntahan ninyo. Ayan, pero yung emission test result, hindi po tumatagal ng 30 minutes yan mga kamos. No? Masaglit lang po yan. I-detect lang po nila yung quality ng usok na lumalabas dun sa tambucho ng motor mo. After ng emission test mga kamos, bibigyan tayo ng emission test result. So babayaran natin yon and then pag nakuha na natin yung resulta, kukuha naman tayo or TPL insurance para sa motor natin. Sa pagkuha po ng insurance mga kamos, kahit saan naman pwede. Kahit din dun sa LTO na pinuntahan ninyo, meron din mga kalapit na nag-o-offer ng TPL insurance sa mga motor natin. Pero I must suggest mga kamos, kung may plaka na yung motorsiklo ninyo, kumuha kayo sa Cebuana or sa Palawan kasi mas mura sila nagbibigay ng TPL insurance. Mga nasa 300 pesos lang mga kamos compared sa affiliated ni LTO na umaabot ng 600 to 650. Ayan. So, para lang po yan sa mga may plaka na yung mga motorsiklo. Pero kung wala pa, hindi kayo makakuha sa Cebuana or sa Palawan kasi nire-record nila yung plate number ng motor natin para makakuha tayo ng insurance, TPL insurance mula sa kanila. So kapag nakakuha na tayo ng insurance, nakakuha na tayo ng emission test result, pupunta na tayo sa LTO para isubmit yung mga requirements na yon, yung ORCR natin na photocopy, and then yung emission test result, and then yung insurance natin. After natin maipasa yung mga requirements na yon, sasailalim sa LTO inspection yung motor natin, of course, no? Part ng procedure ni LTO yon. So i-check yung kung functioning ba yung mga headlight, turn signals, taillight, busina. Ayan, of course, yung side mirror din, chine-check din nila kung tama ba yung side mirror na nilagay natin, kung pasok ba sa standard ng LTO. Of course, lahat yan chine-check. And then sa bagong update nga pala ngayon mga kamasagadi sa pagre-register ng mga motor, hindi na raw po isasama ni LTO sa pagre-register yung top box or yung saddle bag mga kamos, no, na nakakabit sa motor natin. Ibig sabihin, hindi natin kailangan bayaran pa yon. Hindi na tayo kailangan pa magbayad ng additional para sa rehistro ng top box natin kung meron man top box yung motor natin at kung meron mang saddle bag. So after the inspection, magbayad na tayo sa LTO para dun sa renewal ng rehistro ng motor natin. And then after that, after ilang minutes, maghihintay lang tayo na tawagin ng pangalan natin para sa releasing ng bagong official receipt natin or OR para sa renewal ng motorsiklo natin. So ganun lang po siya kadali mga kamos, no? And then kung tatanungin nyo kung gaano nga ba katagal ang buong proseso ng pagre-renew ng rehistro ng mga motor natin ngayong 2026, wala pa pong half day yan mga kamos, no? Wala pa pong kalahating araw natin matatapos yung pagre-renew ng rehistro ng mga motor natin.
Pinakamatagal na yung 1 oras mga kamos, no, sa buong proseso. So magkano naman na magagastos natin sa pagre-renew ng rehistro ng mga motor natin ngayong 2026? So una sa emission testing, 400 to 500 pesos po ang price range niyan. Depende na lang sa emission testing center na pupuntahan ninyo. Pagkuha naman ng TPL insurance, as I said earlier, mas mura sa Cebuana at Palawan, mga nasa 300 pesos lang po ang TPL insurance kung may plaka na yung motorsiklo ninyo. Pero kung sa LTO affiliate naman kayo kukuha is mga nasa 600 to 650 pesos po ang price range niyan. Ayan. And then, ang babayaran naman natin sa LTO para sa proseso ng renewal ng rehistro ng motor natin is 258 pesos lamang po. So, kung pagbabasihan ko yung emission testing na 400 pesos and then TPL insurance na 650 pesos and then 258 pesos na babayaran natin sa LTO, so matotal lang na magagastos natin mga kamos is 1,308 pesos lang po. So, napakamura lang mga kamos, no? Hindi pa siya umabot ng 1,500. And then, yun nga, gaya na sinabi ko sa inyo, sa last video natin na ginawa, regarding dun sa transfer of ownership ng mga motor natin, huwag tayong dadaan sa fixer para hindi tayo mapaggastos ng masyadong malaki. No? Tayo na lang mismo ang mag-asikaso nito. Total, madali lang naman to. And then, as I said earlier, hindi pa siya abutin ng half day. No? Matagal na yung 1 oras sa pag-aasikaso. So, makapasok ka pa sa trabaho. So, basta aagahan mo lang ang pag-aasikaso nitong renewal ng rehistro ng mga motor natin para mas maaga ka rin matapos. Tapos na tayo sa traditional process, mga kamos. So, dako naman tayo doon sa sinasabi kong modern process. So, sa modern process po, ayon sa isang source natin nagtatrabaho sa LTO, ito po yung tinatawag na online process na kung saan online na tayo magre-renew ng mga rehistro ng mga motor natin. So, yan po yung bagong proseso ngayon na nilabas ni LTO. Meron silang tinatawag na PMBIC or yung Private Motor Vehicle Inspection Center. So, sa online process po or sa modern process po na ito po yung una nating gagawin. So, pupunta tayo dito sa PMBIC or Private Motor Vehicle Inspection Centers na available dito sa Pilipinas. So, paano ba malalaman kung ano yung pinakamalapit na PMBIC sa lugar natin? So, search nyo lang po sa Google mga kamots yung list of PMBIC in the Philippines. So, search nyo lang po yung eksaktong word na yan and lalabas na po sa Google yung mga listahan ng mga PMBIC na available dito sa Pilipinas. At malalaman mo rin doon kung saan yung may pinakamalapit na PMBIC sa lugar mo. So, pupunta tayo doon sa PMBIC. Una, magpapa-emission test tayo. Kahit na online process po ito mga kamos, physical pa rin tayong pupunta dito sa PMBIC para magpa-emission test. Dito sa lugar na to ng PMBIC mga kamos, meron na rin ditong kuhanan ng insurance. So, ang kinaibahan lang nitong modern process doon sa traditional process na diniscuss natin kanina, dito po sa modern process mga kamos, since online na nga siya, hindi na natin kailangan pang pumunta sa branch ng LTO kung saan magpipila pa tayo. Nandun pa rin yung kukuha tayo ng emission test and then kukuha tayo ng insurance physically. Ang nabago lang sa proseso na ito mga kamos, hindi na tayo pupunta pa sa LTO branch para pumila at doon mag-asikaso ng renewal ng rehistro ng motor natin. So dito po sa online process mga kamots, kapag ka nakakuha na kayo ng PMBIC result or emission test result and then nakakuha na kayo ng insurance, isasubmit nyo na lang to through online, through LTO portal. Lahat po ng mga requirements natin, photocopy ng ORCR and then emission test result and then insurance, lahat po yun i-upload natin sa LTO portal and then doon na rin tayo magbabayad para sa renewal ng rehistro ng motor natin through online na rin via GCash or PayMaya po yung dalawang payment option po nila. And then after natin makapagbayad through online, ay ma-generate na rin natin through online yung bagong OR natin. So doon na rin po makukuha sa online or LTO portal yung bagong OR or official receipt natin para sa renewal ng mga rehistro ng mga motor natin. So again, yung online process po or modern process, hindi na po tayo pupunta pa sa LTO branch para makipagsiksikan sa pila. So yun naman yung kagandahan sa online process. Pero still, kukuha pa rin tayo ng emission test at insurance physically mga kamots. Sana nabigyan ko kayo ng bagong update regarding sa mga magre-renew pa lang ng mga rehistro ng mga motor nyo ngayong 2026. Sa mga nagtatanong nga pala mga kamots kung pwede nga bang pagsabayin ang renewal ng rehistro at yung transfer of ownership, again, meron po tayong ginawang video regarding dyan. Panoorin nyo na lamang po. Dinetail ko na po dyan kung ano po yung mga gagawin ninyo kung sakaling pagsasabayin po ninyo yung renewal ng rehistro at yung transfer of ownership ng second hand ng motor na nabili ninyo. So muli maraming salamat sa inyo mga kamos sa inyong panonood. Stay safe, ride safe always.